Tita, asan po si Almira? Nagmadali akong pumunta rito nang malaman kay Mom na na-hospital si Almira. Nasa loob pa Cornelio, she's checking up. Ano po bang nangyari? Halos malagutan ako ng hininga dahil sa iniisip ko. Sana naman wag, sana hindi niya tinangka na magpakamatay. Allergy akala ko po nag-iisip ng ano. Suicide tito, I know naman na dahil sa akin kung tangkain yun ni Almira. Binabantayan naman namin siya ng todo Cornelio, don't worry, nagmatigas lang talaga siya kanina sa dalawa niyang kuya. Kumain siya ng crabs na parami pa daw, sa katunayan tito, gusto niya laging kainin niyang crabs na yan pero pinagbabawalan ko siya kaya nag-aaway kami. Let's just wait the doctor, Mom sorry na, napailing lamang si tita kina Kuya Sherwan at Jericho. Tigilan niyo ako Sherwan at Jericho, okay na siya. Tinurukan na namin siya ng epinephrine dahil naging anaphylaxis na ito. Pinaliwanag pa ng doktor ang mga hindi dapat kainin ni Almira at ang gamot niya. Cornelio pasensya ka na ha, nung nakaraan sinunod ko lang ang sinabi ng anak ko sana wala kang tampo sa amin. Hindi po tito, wala naman po akong dapat ikatampo, nasaktan ko po si Almira pero hindi ko po yun intention kasi mahal na mahal ko po siya. Kaya lang po, hindi na po kasi matutuloy ang kasal namin. Hindi mo ba siya hahabulin? Hahabulin ko siya tito pero ibibigay ko muna ang space na kailangan niya. Hindi pa man niya sabihin, I know kailangan niya yun, hindi ko siya papakawalan. Kaya botong-boto ako sa iyo Dad, bunso, Cornelio call the doctor please. Anong nararamdaman mo? Nag-aalalang tanong ni Dad habang inaalalayan akong umupo. Where are they? Sinilip ko pa ang likod ni Dad pero wala sina Mom doon. Bumili lang, pabalik na sila. Nahihirapan akong huminga Dad. Antayin lang natin si Cornelio at ang doktor. Anong nararamdaman mo Almira? Ang hirap po huminga Dok at nanghihina pa rin po ako, masakit din po ang abdominal ko. Symptoms yan ng anaphylaxis. Marami ka pa rin na rashes sa leeg, yung sa abdominal mo naman ay abdominal pain yun. Marami pa siyang pinaliwanag. Pero ni isa ay wala akong naintindihan, magpagaling ka Miss Pedrosa, nagiging suki ka na ng hospital na ito. I'll go ahead, tawagin niyo na lang ako kapag may kailangan kayo. Bunso, bakit ka naman kumain ng bawal sayo? Are you planning to die? We know you're having a hard situation pero sana hindi mo yun ginawa. Dad, I don't have plans to die, nagkataon lang na ayon ang naisipan kong kainin. Sabi ng mga kuya mo pinagbawalan ka na nila, nakadami ka pa raw. I'm sorry Dad, ang selfish ko, gusto ko kasi makakain uli nun kaya nagpumilit ako. Kina kuya, pinag-alala ko pa po tuloy kayo, bunso, hindi naman sa ganun, I cut him off. It's my fault Dad sorry, niyakap ako ni Dad kaya umiyak na ako sa mga bisig niya. Natigil ako sa pag-iyak nang mapatingin ako sa isang sulok kung nasaan si Cornelio. Malungkot siyang nakatingin sa akin, tito ako na lang po ang bibili ng calamine lotion at Claritin, tumango si Dad kay Cornelio at iwas tingin na lumabas ito. Hindi mo pa rin ba siya kakausapin, anak? I know hindi ka namin nakasama at naalagaan for the years na dapat ay inaalagaan ka, pero lumaki kang mabuti, napatingin ako kay Dad na ngayon ay lumuluha na. He is a better man anak, walang tigil ang pagpatak ng luha ko. Dad, bakit ganun? I help so many people na nangangailangan ng tulong ko pero bakit ito ang nararanasan ko? Anak alam natin na may plano ang may kapal sa'yo. Almira, umalis ako sa pagkakayap kay Daddy at tiningnan sina Mom na kaka-rating lamang. Okay na po ako Mom, I'm sorry, they hugged me, a happy family. Sorry. Hindyang paumanhin ni Cornelio sa biglaang pagpasok. Tuloy niyo lang po, aalis na sana nang magsalita ako. Awkward, sana kumatok muna ako, paalis na sana ako nang matigilan ako sa nagsalita. Hindi mo ba ako yayakapin? Di mo na ako love? Nagbadiyan na siyang umiyak kaya niyakap ko siya kaagad. I love you very much love, binibigay ko lang space mo. Thank you. Pinakain ko siya saka pinainom ng gamot at pinunasan ng lotion pagkatapos tumulag na. Hope you'll be fine as soon as possible love. Almira, sigurado ka bang iinom ka? Of course, hindi ko na siya pinigilan at uminom na kami.
it's been a month since we broke up, still I'm getting her back. Where are you going? Matutulog. Lumapit ako sa kanya at hinalikan siya ng marahan. Nawalan na ng wisyo ang dalawa at kinain na ng kapusukan, hindi na nila alam ang ginagawa nila. Please come back to me, be my fiancé again, bulong ni Cornelio sa pagitan ng kanilang mga halikan. Yes, sa wakas nagkabalikan na sila, hindi nila ito tinihil kahit hindi pa sila kasal. Nagising ako na may katabi sa kama, unti-unti kong idinilat ang mga mata at laking gulat na hubad kaming dalawa ni Almira. I'm sorry, Blair sorry, hindi niya ako inimaykan at ika-ikang nagbihis. Galit siya, Almira, I still have work today, get up and clean. Hindi pa rin siya handa, ang gaga mo Almira, hindi na ko iinom, I swear. Pumasok na ako sa cafe at nanatili sa office, then after lunch ay umuwi na ako. Hi ate, tumabi ako kay ate at niyakap siya, bunso hinahanap ka daw ni Dayan, sabat ni Kuya Sherwan, far as I know, para lang masolo niya si ate. I'll take a nap tas pupunta na ako, wifey antayin lang natin si Almira, okay, she's coming na daw. Nang may mag-doorbell, andyan na siguro si bunso, good afternoon kuya, si ate. I was waiting for you since I woke up, may pinuntahan pa kasi ako ate. Almira, okay ka lang, ha? Parang hindi ka kasi makalakad ng maayos. Nadulas kasi ako eh. Sige na bro, tulungan niyo ako, Cornelio exclaimed. Ano pa ba ang magagawa namin? Natawa kami sa sinabi ni Alan, ganito, tinapak namin ang balikat ni Cornelio sa kanyang plano. Salamat, puntahan ko lang sina Kuya Sherwan, bilib rin ako sa dalawang yon. Naguguluhan siyang sa akin, pinagpatuloy ko ang paggigitara ko. Kinuha niya ang mga bulaklak na isa-isang inabot ni na Timothy, Alan, Herman, Enzo, Dayan, Kuya Sherwan, Kuya Jericho, Tito at Tita. Ibinaba ko ang gitara sa gilid ko at kinuha ang ring box sa bulsa ko. Love, it might sound cheesy but you are the one I've been waiting for my whole life. Having you by my side is what completes me. Natap-tap niya ang kanyang bibig nang buksan ko ang ring box, let's elope and spend the rest of our life. Umiyak siya at umiling, no Almira, please marry me. Nangilid ang luha ko nang paulit-ulit siyang umiling, please say yes and I'll make you the most happy queen ever loved, tears down to my cheeks. I won't, napasinghap kaming lahat sa sagot niya. Love, oo, hindi kita iiwan kaya oo, dali-dali kong sinuot ang singsing at hinalikan siya. Ang mga tao sa paligid namin congrats and clap ass. Akala ko hindi mo sasabihin oo, mahal kita Almira Pedrosa. Mahal din kita Cornelio Robles, nagsaya kami ng gabing yun, lalong-lalo na ako. Hinding-hindi kita niloko mahal, pangako, I promise, no one can break us kahit sino pa yan. The happiest day of my life is being accepted again from the woman I love most. Ngayon na ang engagement party ni Almira at Cornelio, anong plano po? That's none of your business, well, sabi ko sa'yo may plano ako. Tumawa ako ng malademonyo, at lalong pag sumabit ka dyan ay hindi ako damay, ilang beses na kitang pinagsabihan. Hindi ko kailangan ang mga alalahanin mo, ano nga ang plano mo? Hindi mo kailangang malaman Manolito, Kuya Sherwan. Kinakabahan ako, natawa siya sa sinabi ko kaya napasimangot ako, yung kabang parang may mangyayaring masama, kahit ang mga kamay ko ay nilalamig sa sobrang kaba. Almira, kalma ka nga, walang mangyayaring masama, okay? This party of you will be full of happiness, don't worry. I sighed, iba kasi talaga eh. Love, let's go, sinaman ko ng tingin si Cornelio. May mali, nag-aalalang tanong niya, kinakabahan lang ako parang kakaiba kasi. It's just different kasi engagement party natin ngayon. Sana nga, kung tumama na naman ang kutob ko, for sure, I will break down. Yes, plan against us, this day will be memorable love, at hinalikan ako. Nagsimula na ang engagement party namin ni Cornelio and I can say na there's nothing I need to worry. Masaya ka ba? Napatingin ako kay Cornelio sa tanong niya. Of course, sino ba ang hindi sasaya na may kasal sa lalaking pinapangarap niya, right? I chuckled when I saw him blush,
Love, namumula ka. Stop it, love. Ayoko nga, pag hindi ka tumigil, hahalikan kita dito. Naitikong ko ang bibig ko sa sinabi niya. Good. Sumbong kita kay Kuya Sherwan at Kuya Jericho. Hey love, that was a joke. Oh yeah, kinikilig na ako kanina love. Susumbong pa rin kita. Aalis na sana ako nang hatakin niya ako at mariing halikan sa lobby. Mahal na mahal kita Almira Pedrosa, my wife, the lovable couple. Naghiyawan ang mga tao dahil sa amin. Isinubsob ko ang ulo ko sa dibdib niya para itago ang namumula kong mukha. Huwag kang mahiya love, this is our moment, remember. Mas lalo kong isinobsob ang mukha ko at niyakap siya. Inakay niya ako pabalik sa upuan namin pero sa kalagitnaan ng paglalakad namin ay clap 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 napatingin kami sa likuran namin nang may pumalakpak. Aditha, napatingin ako kay Cornelio nang tawagin niya ito. What are you doing here? Cornelio held my hand tightly. Well, hindi mo ako in-inform na may pa-engagement party ka pala. Hindi ka naman kasi talaga imbitado rito, no pets allowed. She rolled her ugly eyes. Can you please go out, Aditha? Galit na sabi ni Cornelio, as you said honey, pero bago yun sasama ka sa akin. At bakit sasama ang asawa ko sa isang malanding katulad mo? Excuse me, asawa? Nagpapatawa ka ba Almira? Correction sweetie, magiging asawa ka pa lang niya, hindi mo pa siya sayo. He's mine from the start, kaya sa akin siya kahit hindi pa kami kasal, asawa ko na siya. Itinaas ko ang kamay ko na may wedding ring, see this, patunay na ikakasal na kami. Like I don't, hindi na siya pinatapos ni Cornelio. Pwede ba Aditha? Umalis ka na lang, nanggugulo ka lang. Akala ko hindi ka na magsasalita Cornelio, I can say whatever I want, ang boyfriend nga na aga, ang ikakasal pa lang kaya, sa sobrang inis ko sinampal ko siya ng malakas, how dare you, ginantihan niya ako ng sampal. Mabilis kaming inawat ni Cornelio at nila kuya, get out of here Aditha, sigaw ni Cornelio sa kanya. Hindi ako aalis hanggat hindi kita kasama, hinawakan sa braso si Cornelio at pilit hinihila. Pwede ba Aditha, just go, hindi ako sasama sayo, si Almira ang mahal ko, itatak mo dyan sa kamanggo mong utak, bulyo sa kanya ni Cornelio. Serve tama ka flirt, sumama ka sa amin, bobo ka ba Aditha, sabi niya nga hindi siya sasama, he's choosing me over you. Sasama siya sa akin at daladala ko ang anak niya. I'm pregnant and Cornelio is the only one father, natulala ako sa binitawan niyang mga salita. Muntik nang matamba si Almira, buti na lang ay nasalo ko siya kaagad. Love, huwag kang maniniwala sa kanya, she's slow, let's go honey, galit kong hinarap si Aditha. Pwede ba Aditha, hindi ako nakikipagbiruan sayo, stay away from us, don't fool me with your arm, your plans, sinigaw-sigawan ko siya at tinulak-tulak. Cornelio nasasaktan ako, masasaktan ka talaga. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at naitulak siya ng malakas. Tinalikuran ko siya at bumalik kay Almira na ngayon ay namumutla na. Love, she's not telling the truth believe me, she is, at dahan-daang itinuro kung nasaan si Aditha. Halos mamatla ako nang makita kong may umaagos na dugo mula sa hita ni Aditha. Please save my baby, umiiyak na pakiusap ni Aditha. Dali-dali ko siyang binuhat at isinugod sa ospital. Walang sumama sa akin, Doc how's the baby? Kabadong tanong ko nang lumabas ang doktor mula sa emergency room. They're fine, you can visit her na, pumasok na ako sa kwarto kung saan inilagay siya. I'm sorry baby pero I don't want you, mahinang sabi ko habang hinahaplos ko ng marahan ang tiyan ni Aditha. Hindi kita mapapanagutan baby, patawad. Ilang saglit pa at nagising na siya, yung baby ko. Magpahinga ka lang, okay lang ang baby mo, baby natin. Hindi ko matatanggap ang bata, hindi pwede, ipapalaglag ko ang daladala ko kapag hindi mo ako pinanagutan. Nagwala siya nang nagwala, kailangan mo akong pakasalan Cornelio. Tanging si Almira lang ang dadalhin ko sa harap ng altar, magkamatayan man tayo. Sige payag ako, tatangapin ko ang bata pero hindi kita papakasalan, tandaan mo yan, iniwan ko siya sa hospital at bumalik sa venue. Mom, asa na sila? Kinakabahang tanong ko kay Mom.
Hindi niya ako sinagot bagkus sinampal niya ako ng 2 beses, inawat naman siya ni Dad. Dahil sa iyo at sa malanding Editha na yun, wala na si Almira, hindi na siya magpapakasal sa iyo, galit na sigaw ni Mom. Mom, let me explain, magpapaliwanag pa lang ako nang salubungin ako ng suntok ni Dad. Pinagsusuntok ako ni Dad, kamusta na sila Almira? They left, at lalayo na raw sila, away from us, away from you, inis na sabi ni Kara. Hahayaan kong magpakasal kayo ng babaeng dala-dala ang anak mo, pero tatandaan mo, hindi kami pupunta sa kasal mo, at hindi namin matatanggap ang batang dala ni Editha, huling sabi ni Mom saka umalis silang lahat. Almira, mahal na mahal kita patawad, may kasama nga ako rito sa bahay ko pero pakiramdam ko ako lang mag-isa rito. Galit sa akin si Mom pati na rin si Dad at Kara, habang si Herman ay hindi ko na makausap dahil iniiwas ang sarili sa akin. Timothy and Alan ay lumayo rin ng loob sa akin. Pati na rin si Enzo, lalong-lalo na si Ate Dayan. Galit na galit si Ate Dayan at pinagsasampal pa ako last time na nakita ko siya. At lalong hindi ko na nakita ang pamilya ni Almira kahit siya sa bahay nila. Ang sabi ng mga katulong ay umalis na raw ito pagkatapos ng engagement namin. Ana, sinira niya kami, Ma'am aalis lang po ako, paalam ko kay Ma'am. Hindi niya na naman ako pinansin kaya umalis na lamang ako. Ano ba naman itong buhay na ito? Inis kong sabi at pinagsusuntok ang manibela. Nandyan na ba si Almira? Tanong ko sa mga empleyado ng kafe niya. Wala pa po sir, halos 3 linggo na rin silang hindi pumupunta dito, at nagpadala na lamang po si Madam ng mensahe sa manager namin. Anong sabi? Baka hindi na daw po siya makapunta dito, ay sesend na lang daw po namin ang mga kita sa kanyang bank account. What? Kailan daw siya babalik? Baka hindi na daw po siya makabalik rito, baka magpadala na lang daw po siya ng tao rito. Bumalik ako sa kotse ko at pinaharurot ito. Nasaan si Herman? Tanong ko sa secretary niya. Nasa loob sir pero, hindi ko na siya pinatapos at pumasok na sa opisina ni Herman. Anong ginagawa mo rito Robles? I need a friend, pero iniwan niyo akong lahat. You are jerk, tumawa ako ng peke at napayuko na lamang. Alam ko naman yon sabihin mo nga sa akin, totoo ba ang sa inyo ni Editha? Seryosong tanong ni Herman. Dahan-dahan akong tumango, hindi ko alam ang totoong nangyari. As what expected, sinuntok niya ako ng malakas, you deserve more punch, galit na galit niyang sabi. Alam ko, sa isipakan niya na sana ako uli nang bumukas ang pintuan at niluwa sina Alan at Timothy. Cornelio, malamig nilang tawag sa pangalan ko, bugbugin niyo na ako, alam ko naman na gusto niyong gawin yon. Hindi namin alam kung bakit kailangan mo pang mag-cheat kay Almira, nakatagpo ka na ng babaeng may haharap mo sa altar pero nagloko ka pa, inis na sabi ni Timothy. Believe me, hindi ko alam kung may nangyari ba talaga sa amin, litong-lito na ako, umiiyak kong sabi. Dumiretso kami sa malapit na bar at hinayaan nila akong mag-inom. Mahal na mahal ko si Almira pero hindi ko moari kung bakit nangyari ito. Aminado ako sa nangyari sa amin ni Editha pero hindi ko tanggap ang bata, sinabi ko na sa kanya iyon. Anong sabi niya? Sabay-sabay nilang tanong, ipapalaglag niya daw kapag hindi ko daw siya pinanagutan. Tinungga ko ang alak, hindi ko siya kayang pakasalan, Almira is enough for me. Kung sapat na si Almira, bakit may umikse ng Editha, may dinadalang anak at sayo pa, pambabara ni Enzo. Yes, he's here. At halos hindi niya na ako tantanan kung hindi lang siya inawat nila Timothy. Kung alam ko lang ang gagawin para bumalik sa akin si Almira, gagawin ko, umiyak na ako kahit nakasama ko pa sila. Nagising ako sa sakit ng ulo na naramdaman ko, hangover. Binuksan ko ang cellphone ko at natulala pa ako sa wallpaper ko. Nagpo-propose ako sa kanya, miss na kita love, bumalik ka na sa akin, naluluha kong sabi. Kay aga-aga emosyonal na naman ako, kuya gumising ka na dyan, pinagbuksan ko ng pintuan si Kara. Amoy alak, PWE, inis niyang sabi at lumayo pa sa akin, magligo ka na nga at puntahan mo daw si Ate Almira sa circle. Nagpasalamat ako kay Kara bago maligo, sana love maging maayos na tayo ngayong araw. Bakit ka nagpunta dito?
Inis kong sabi sa babaeng umahas sa fiancé ko. Well, andito ako para sabihin na kapag hindi ako pinanagutan ni Cornelio ay ipapalaglag ko ang batang nasa sinapupunan ko. Matapang niyang sabi na kinakulo ng dugo ko. Ganyan ka na ba, Kate Sparada, na kahit sarili mong anak ay ipapalaglag mo, desperate woman, at sino ba ang mawawala ng anak kung ipapalaglag mo ang bata? Di ba ikaw? Biglang nagsalubong ang akilay niya. Huwag kang maglaro ng kagagan, girl. Ngumiti ako ng nakakaloko. Akmang sasampalin niya sana ako nang harangin nila kuya ang sarili nila sa akin. Subukan mong saktan ang kapatid namin, kami ang makakabangga mo, nagbabantang sabi ni Kuya Sherwin. Ibigay mo sa akin si Cornelio, hindi na kita guguluhin. He's not mine anymore, sayo na siya, pareho naman kayong mga taksil. My gosh, alas 7 pa lang ng umaga tas mag-e-esakandalo siya rito, desperada. Babalik na sana ako sa pagtulog nang bumaliktad ang sikumura ko, dali-dali akong tumakbo sa lababo at doon sa muka. Pwede ba, girl, lumayas ka na at huwag ka nang magpakita. Kung gusto mo si Cornelio, isama mo siya, pero ito ang tatandaan mo, never kanyang magugustuhan, mariin kong sabi. At lalong wag na wag mo nang sasaktan ang kapatid namin kundi sa kulungan ka pupulutin, ngising sabi ni Jericho. Pinalabas namin ang mga guard at sinundan si Almira sa kwarto niya. Aak, nagkatinginan kami ni Jericho nang may marinig kaming nagsusuka sa banyo. Bunso, namumutla siyang sa mukha uli kaya hinaplus-haplos ko ang kanyang likuran habang si Jericho ay kumuha ng tubig sa ibaba. Ano ang nararamdaman mo? Hindi siya sumagot at tumulala lang. Bunso, ay nalalaya niyang uminom si Almira ng tubig dahil nanginginig ang mga kamay nito. Bunso, ano ba ang nararamdaman mo? Wala, baka may nakain lang ako. Bunso, magsabi ka sa amin. Umiling lang siya at nahiga sa kanyang kama kaya napabuntong hininga kami ni Jericho. Kuya, samahan niyo ako sa circle mamaya. Bakit? Kikitain ko si Cornelio, mahinang sabi niya, pero sapat na para marinig namin. Love, andito na ako, mensahe ko kay Almira. Ilang minuto lang ay dumating na ang kotse ni Kuya Sherwin. Love, yayakapin ko na sana siya nang pigilan niya ako. This will be the last time na makakausap kita, Cornelio, at masanay ka nang huwag akong tawaging love. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing at iniabot sa akin, hindi ko ito kinuha. Panagutan mo si Editha, the baby needs you, he needs a father, I cut her off. Pero ikaw ang kailangan ko, love, let's not be selfish, Cornelio, mas kailangan ng bata ang isang ama. Pinuntahan ako ni Editha at halos gerahin niya ako, ipapalaglag niya daw ang bata kapag hindi mo siya pinanagutan, what the heck? Love, susuportahan ko lang ang bata, ayoko siyang pakasalan. You need to, pakiusap Cornelio, hindi ko kaya love. Cornelio, please, gawin mo ito para sa akin, hindi ako lumaki kasama ang tunay kong pamilya. Please wag mo ring gawin yun sa magiging anak mo. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya na pinunsan ko kaagad. Tayo ang magpapalaki sa kanya, love, wag mo naman na akong pahirapan, Cornelio. Humiikbing sabi niya, sobra na akong nasasaktan dahil sa ginawa mo. Hindi ko sinasadya, love, hindi mo man sinasadya ay kailangan mo pa rin siyang panagutan. No, love, she held my hands at nilagay ito sa pisngi niya. Please, choose her this time, Cornelio. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko at hinayaan na lang na tumulo ito. Kinuha ko ang kamay ko sa kanya at tiningnan siya ng seryoso. Is that what you want, Almira? Let me go? I asked her coldly. Kahit alam mo na ikaw pa rin ang pipiliin ko ng paulit-ulit, puno ng hinanakit kong sabi. If that's what you want, then I'll finally let you go. Hainila ko siya papalapit sa akin at marahan siyang hinalikan sa lobby. Mahal na mahal kita, Almira. Ikaw lang ang babaeng dadalhin ko sa harap ng altar, walang sino man ang papalit sa iyo. I hugged her tightly, once na malaman ko ang katotohanan at hindi ko anak ang daladala ni Editha, pagbabayaran ko siya sa ginawa niya sa atin, at kahit hindi ka pumayag, papakasalan pa rin kita. Sa huling pagkakataon ay hinalikan ko siya. Mag-iingat ka palagi, love, I love you. Saka siya binitawan at naglakad papalayo. Pinagtitinginan ako ng mga tao dahil nakikita nila akong umiiyak, I ignored them. Sumalampak ako sa sahig at umiyak ng umiyak, ang sakit-sakit, pinagsusuntok ko ang dibdib ko.
Bunso, hindi ko pinansin sila kuya at pinagpatuloy lang ang pag-iyak at pagsuntok sa dibdib ko. Tama na bunso, pilit akong pinakalma nila kuya, sa sobrang pag-iyak ko ay nagdadalawa na ang paningin ko. Kuya, I want to disappear, mahinang sabi ko bago ipikit ang mga mata at sumandal kay kuya. What did I do? Para saktan ako ng ganito ng mga taong mahal ko? Halika na. Uwi na tayo. Hindi ko kayang maglakad. Binuhat ako ni kuya pabalik sa sasakyan niya. Nakatulog ako.